Purihin ang Diyos, purihin ang ating Panginoon. Mahirap magpatawad, di ba? Aminin natin, tayong mga Kristiyano, mahirap magpatawad. Kaya nga, kapag tayo ay nasasaktan, ang natural na tugon natin ay gusto nating gumanti, gusto nating iwasan. Kaya sabi ni Jesus, kung merong humingi sa atin ng kapatawaran, 7 beses tayong magpatawad sa isang araw. 7 beses. Napakahirap. Alam niya na mahirap, kaya sabi niya sa Ebanghelyo ngayon, kung meron kang isang pananampalataya na kahit isang maliit na butil ng mustasa, ay pwede mong sabihin sa sikamoro na puno na itanim niya ang sarili niya sa dagat at tatalima ito. Kaya parang sinasabi ng Diyos, kaya mo, walang imposible sa Diyos, basta meron kang pananalig. Bakit kailangan tayong magpatawad? Ang pagpapatawad ay hindi lamang para sa ikabubuti ng humingi ng tawad, pero mas higit sa atin na nagpapatawad. Dahil pag hindi tayo nagpapatawad, hindi ka nagpapatawad, siguradong mabigat ang iyong buhay. Hindi ka makatulog, hindi ka makakain, hindi ka makapokus sa iyong ginagawa, mainit lagi ang ulo mo, at nadadamay pati yung ibang tao, lalo na ang iyong mga mahal sa buhay. Dinadala mo sa loob ng bahay ang galit na yan. Kaya kailangan magpatawad. Bakit? Kasi upang tayo ay makalaya sa ating nararamdaman, tayo ay nabibilanggo sa galit na yan, sa hinanakit na yan, kung hindi tayo marunong magpatawad. Kaya ang hamon ng Diyos sa akin ngayon ay magpatawad. Anong dapat gawin? Desisyonan. Kailangan ng desisyon. Desisyon na patawarin mo isang tao. Hindi nakukuha sa emosyon. Hindi nakukuha sa feelings, sa nararamdaman ang pagpapatawad. Hindi pwede nating sabihin na patatawarin lang kita kung maganda ang pakiramdam ko. Patatawarin lang kita hanggang 1 taon lang. Pero hindi iyon. Ang pagpapatawad ay isang desisyon na kailangan mong gawin sa ikabubuti mo, sa ikabubuti natin. Kaya ang gusto ng Diyos ay makalaya tayo sa tanikala ng hirap o bigat na dala ng hindi pagpapatawad. Kaya kapatid, ito ang hamon ng Diyos sa iyo at sa akin. Ang pagpapatawad ay hindi lamang pakiramdam, kundi isang pananalig din. Kaya kung ang pananalig natin ay medyo mababaw at may nahina, hingin natin sa Diyos na tayo ay samahan, na tayo ay tulungan, bigyan tayo ng lakas na magpatawad. At ang Banal Espiritu Santo ay nasa atin para tayo ay tulungan, bigyan tayo ng kapangyarihang makapagpatawad. At kapag tayo nagpatawad, hindi ibig sabihin nakalimutan na natin lahat. Ang pagpapatawad ay kailangan mag-move on tayo at patuloy na gumawa ng kabutihan, at para maramdaman natin ang presensya ng Diyos. At pag malaya ang Diyos na nakakagalaw sa ating buhay, ay mas nararamdaman natin ang kanyang presensya at dadaloy ang kanyang biyaya. Kapatid, mamili ka. Isang mabigat na buhay araw-araw na dala-dala mo, o isang buhay na may kapayapaan, may kagalakan dahil nagpatawad ka. Kung nagustuhan natin ang ating reflection ngayon, ibahagi natin sa social media at gawin nating viral ang salita ng Diyos. Punuin natin ng good news ang social media. Isa lang ang aking inihiling, na mag-like tayo, mag-subscribe, at magbahagi. Mag-comment din tayo para palagi tayong makapagbahagi ng kanyang mabuting balita. Sa mapagpalang araw sa iyo, sa mga mahal sa buhay, God bless and God is good.